Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, November 5, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Dalawang bagyo na po ang ating minomonitor ngayon. Meron po nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at yan po ay ang Typhoon Tino. May panibagong bagyo na nasa labas ng ating par at nagbabantang pumasok sa loob ng ating area sa araw po ng Sabado at Linggo bilang isang super typhoon category. So aalamin natin lahat ng mga detalye at yung mga direktang lugar na kanyang madadaanan. Gayon din dito sa pinaka-latest na update natin sa lokasyon at galaw pagkilos ng Bagyong Tino. Pero bago yan, please huwag nyo kakalimutan muna na kahit i-like lang yung ating video bilang pagsuporta. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update natin, ang Typhoon Tino ay nagme-maintain po ang lakas habang pa-approach po o papunta sa Cuyo Islands. Sa ngayon, nandito pa rin siya sa sinasabi nating kategorya niya bilang isang typhoon category na may lakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa may sentro. May bugso na umaabot ngayon sa 180 kilometers per hour. Actually, kaninang umaga o kahapon ng umaga ay ito ay nasa 205, Bahagyang humina ang kanyang bugso. Dahil nga po sa impact or pressure na tumama or pagtama niya sa kalupaan po ng Eastern Visayas. Marami hong mga kababayan natin ang nawalan at nasiraan po ng tahanan. May mga binawian din po ng buhay. Nakakalungkot po ang nangyari. Sa ngayon ay wala na tayong nakataas na warning signal number 4. Pero meron pa rin tayong signal number 1 hanggang signal number 3. So kakaunti na lamang yung lugar kasi papalabas naman na ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino. Ang signal number 3 natin meron pa rin dito nga po sa bahagi ng northern portion po ng Palawan. Sa Visayas area kasama pa rin ang Aklan, Antique, including Kaluya Islands, western portion po ng Capiz, western portion ng Iloilo. Kasama rin mga kaibigan yung mga lugar po dyan sa New Lucena, Oton, Pabia, Duenas, Mina, Santa Barbara. Yan yung mga lugar na apektado sa Visayas ng signal number 3. Signal number 2 natin medyo nabawasan yung mga lugar na apektado sa Luzon. Kasama dyan ang western portion po ng Romblon. Kasama rin ang southern portion po ng Oriental Mindoro. Southern portion po ng Occidental Mindoro. Ilang bahagi ng central portion ng Palawan. Sa Visayas, apektado ng signal number 2 pa rin ang Dares po. Ilang bahagi ng Capiz, Dares ng Iloilo, Guimaras. Ilang bahagi ng western portion po ng Negros Occidental. Maraming mga lugar pa rin ng apektado niyan mga kaibigan. So maging handa at maging alerto. Ang signal number 1 natin medyo nabawasan na yung mga lugar at inaasahan sa paglipas pa ng ilang mga oras ibababa na yung warning signal. Pero sa pinaka-latest na update natin nakaka-apekto pa rin ang hangin ng signal number 1 sa bahagi po ng southern portion po ng Quezon. Southern portion ng Marinduque, Daris po ng Romblon, Daris ng Oriental Mindoro, Daris ng Occidental Mindoro, kasama rin po ang southern portion po ng Palawan, Masbate, including Burias at Ticao Islands. Sa Visayas, meron pa rin tayo nakataas sa signal number 1 sa may Cebu, including Bantayan Islands, Negros Oriental at Dares po ng Negros Occidental. So mga kaibigan ko, maging handa at maging alerto tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Dahil kahit papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino pagdating po ng November 6. Bukas ho yan, Thursday ng alas 5 ng umaga, 680 kilometers west of Coron, Palawan ay tataglay pa rin ito o tinataglay pa rin ito ang 150 kilometers per hour na lakas ng hangin, ganap pa rin na typhoon category. Hanggang lumabas o lumayo ito sa araw po mga kaibigan ko ng Friday, ay isang ganap pa rin na typhoon category. Yung trap or extension ng Bagyong Tino ay patuloy pa rin pong mananatili at makakaapekto sa malaking bahagi po ng kanlurang bahagi ng ating bansa. So mas maganda na kahit po nandyan pa ang banta ng Bagyong Tino ay nagiging alerto tayo sa paparating na panibagong banta ng super typhoon. Actually nakakalungkot ho. Alam nyo hindi pa nga nakakalabas ng parang Bagyong Tino, hindi pa nga nawawala yung pinsala nyo, yung mga pag-uulan niya. May kasunod na naman na panibagong super typhoon. Alam nyo, minsan nakakapanlumo, nakakalungkot yung ganitong mga senaryo lalo na sa mga kababayan natin. Pero kung titignan nyo naman sa ating advanced weather forecast, hindi na madadaanan ng Eastern Visayas.
sa lokasyon po ng panibagong bagyo, ito ay papunta o pa-direction po ng North Luzon. Pero ipag-pray po natin na mag-recover yan at magbago ang direksyon at hindi po tumama sa landmass ng ating bansa. Dahil pa rin sa Bagyong Tino, Typhoon Tino, meron pa rin po tayong heavy rainfall warning o dami ng pag-uulan na mararanasan at maaasahan. Ngayong hapon po, November 5, 200 mm sa dami ng pag-uulan ng aasahan sa may Palawan, Antique, sa may Iloilo at sa may Guimaras. 100 to 200 mm na dami ng pag-uulan sa Negros Occidental, Aklan, Capiz, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Quezon at sa may Romblon. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Rizal, Batangas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte at Lanao del Norte. Pagdating naman po ng Thursday po ng hapon, November 6, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan dyan sa may Palawan at meron namang 50 o binaba sa 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan Thursday po ng hapon sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Antique. Bukod dyan mga kaibigan, ng shearline o yung salubungan ng mainit malamig na hangin, may epekto pa rin. Actually, dapat wala na ito dahil meron na tayong Bagyong Tino. Pero nanatili pa rin ng shearline, hindi lamang na i-highlight siya dahil sa Typhoon Tino. Ngayong hapon din po, meron tayong moderate to heavy rains dahil sa shearline na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Isabela, kasama ang Aurora at ang Bulacan. Thursday ng afternoon, November 6, moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Diyan naman po sa may Quezon. So ngayon ay dire-diretso na tayo. Balikan natin, tignan natin yung banta po ng panibagong bagyo. Actually, nakakalungkot po. Etong panibagong bagyo sa ngayon ay tropical depression at paglipas ng ilang mga oras ay magiging tropical storm category ay nasa super typhoon category pa. Nakakalungkot po mga kaibigan. Huli po itong namataan 1,985 kilometers east of northeastern Mindanao. Nasa labas pa naman ng PAR pero iba po yung pressure ng kanyang hangin. Nakita na natin ito sa advanced weather forecast natin at lagi ko pong ipinapaalala na lagi pong may nagiging kasunod ang bagyong natatapos na lumabas sa ating bansa. So ngayon medyo mahina pa yung hangin nito. Nagtataglay pa lamang ito ng 55 kilometers per hour na lakas ng hangin malapit sa may sentro o may gitna at may bugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. May pagkilos naman ito pa westward sa bilis na 20 kilometers per hour. So ngayon po, itong sinasabi natin na banta ng panibagong bagyo ay tatawagin bagyong Yuan kapag na sa loob na ng ating PAR pagdating po ng November 8. Ito po ay Sabado hanggang sa November 9 Sunday. So pagpasok nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay magiging isang ganap agad na typhoon category. Malakas agad, grabe ho, at magiging super typhoon naman siya Sunday po ng alas 8 ng umaga. Pero kung makikita po ninyo, kahit nakadireksyon po itong banta ng panibagong bagyo pa North Luzon, may chance pang magbago o mag-recurve papataas o pa-north ang kanyang direksyon at hindi direktang makaapekto yung pinakamata niya, pinakasentro dyan po sa kalupaan nating bansa. So, pwedeng mangyari yan. So, alamin natin ngayon yung mga lugar na mga dadaanan nito bago pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po, pagdating po ng alas 8 ng umaga ngayong araw din, 1,900 kilometers east of northeastern Mindanao ang kanyang lokasyon. Sa labas pa rin ng PAR, 65 kilometers per hour. At tulad na aking sinabi, magiging isang ganap agad na tropical storm category. Pagdating naman din ngayong araw ng alas 5 ng hapon hanggang sa alas 8 ng gabi, take note ay meron siyang lokasyon na 1,765 kilometers east of eastern Visayas. Nasa labas pa rin ng PAR at biglang lumakas or nag-intensify into severe tropical storm na may lakas ng hangin na 85 kilometers per hour. Pagdating naman po ng November 6, ito araw po ito ng Friday, alas 8 ng umaga, 1,645 kilometers east of eastern Visayas ang kanyang magiging lokasyon. Nasa labas pa rin niya ng PAR at severe tropical storm category na may lakas na 100 kilometers per hour. So ito papasok sa loob ng ating PAR pagdating po ng November 8, Sabado hanggang sa Linggo, 1,065 kilometers east of southeast
Eastern Luzon. At ito ay nasa 175 hanggang sa 195 kilometers per hour typhoon hanggang sa pagiging super typhoon category. So kung titignan nyo, hindi pa nga po masyadong nakakabangon ng mga kababayan natin sa Eastern Visayas, sinundan agad or sinusundan agad ng panibagong malakas na bagyo. So ang sinasabi natin, ano ba ang nangyayari ngayon? Inaalaw ba ng Panginoon na mangyari ito sa mga kababayan natin? So napakasimple lamang ng sagot. Alam nyo ho, no, ito binibigay ng Panginoon bilang reminder sa atin na kailangan natin lumapit sa Kanya sa oras ng mga dilubyo, mga sakuna, lindol, or mga bagyo. Kasi kapag okay tayo, wala tayong nararamdamang sakit o wala tayong problema, hindi tayo tumatawag sa Diyos. Hindi tayo nagpipray o nananalangin, nakakalimutan natin siya. Pero pag may mga sakuna, may mga bagyong malalakas, lindol, super typhoon, dyan natin laging naaalala ang Diyos, no? So parang ganun lang eh. Yun yung way para maalala at ma-wake up call sa atin yan. So mas maganda, no? Sinabi ko na ngayon pa lamang, maging alerto at maging handa na ang mga kababayan natin lalo-lalo na po sa mga direktang lugar na madadaanan ng panibagong banta po ng super typhoon. So laging kong pinapaalala na mag-ingat bawat oras, bawat minuto, araw-araw sa posibleng mga lugar na madadaanan po ng bagyong panibago o U1 po na banta ng super typhoon. Sa ngayon mga kababayan, ngayon lamang po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please huwag niyong kakalimutan na i-like, i-subscribe, i-hit ang notification bell for more weather updates. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.